Ako si Ginoong Panon sa lungsod ng Mashhad. Kailangan kong tiyakin na ang aking mga kababayan pakiusap, tulungan ninyo. Ang aking mga kababayan pakiusap, pumunta kayo sa Iran, pakiusap, tulungan ninyo kami. Malapit nang salakayin ng United States ang Iran dahil ubos na ang pasensya ni Trump matapos ang huling massacre ng rehimen. Nagbabala ang virtual embassy ng United States sa Iran sa mga Amerikano sa bansa na agad lumikas sa anumang paraan. Inirekomenda nilang tumakas sa land border papuntang Armenia o Turkey dahil maaaring mapuno ng misil ang himpapawid imbes na mga eroplano. At ang mga numerong lumalabas mula sa Iran ngayon ay dapat talagang ikabahala mo. May ilang ulat na nagsasabing maaaring lumampas na sa 12,000 katao ang kabuang bilang ng namatay sa buong bansa. Mas nakakabahala, mismong matataas na opisyal ng Islamikong rehimen ang lumalantad ngayon. Isang mataas na opisyal ng Health Ministry na nagsalita ng hindi nagpapakilala ang umamin na humigit kumulang 3,000 katao na ang napatay sa buong bansa. Isa pang opisyal ng gobyerno ang nagpatibay nito. Sinabing personal niyang nakita ang isang internal na ulat na may hindi bababa sa 3,000 patay at nagbabala na patuloy pang tumataas ang bilang. Binigyan ng Islamic regime ng kalayaan ang security forces. Nadurugin ang pag-aalsa kahit anong paraan. Makikita sa video at salaysay na walang habas nagpapaputok sa mga tao ang Revolutionary Guard, Basij Militia at Faraja Police gamit ang assault rifle, shotgun na may metal pellets at mga sniper sa bubong. Salamat. Bukod pa rito, halos 11,000 katao ang naaresto sa loob lamang ng unang 2 linggo. May mga batang kasing bata ng 14 na taong gulang na inaresto at pati mga doktor at mga medik ang pinupuntirya para lang mapigilan silang gamutin ang mga nasugatan. Daan-daan pa ang basta na lang nawala. Nilamon ng sistema ng kulungan, walang record, walang kaso, at walang paliwanag na ibinigay sa kanilang mga pamilya. Mas malala pa, hinatulan na ng rehimen ng kamatayan ang mga nagpoprotesta. Ang unang nakatakdang bitayin ay isang 26 anyos na lalaki na ang pangalan ay Irfan Sultani. Nakatakda ang kanyang bitay sa Enero 14. Hulaan mo, hindi pinayagan si Sultani na magkaroon ng abogado, patas na paglilitis, o umapela. Unang senyales ng sunod-sunod na mabilisang pagbitay. Pinag-uusapan pa nila ang tungkol sa pampublikong pagbitay sa pamamagitan ng pagbibiti para lamang takutin ang lahat at hindi na lumabas sa kalsada. Daan-daan, kung hindi man libo-libo, ang bibitayin hanggang mamatay dahil lamang sa pagsali sa mga protesta at paghingi ng kalayaan at demokrasya. Kaya naman nagbabago na ang mga sigaw ng mga tao ngayon. Hindi na lang sumisigaw ng kamatayan sa diktador ang mga tao sa Iran. Ngayon, humihiling na sila kay Trump na tumulong at pigilan ang pagpatay. Nakakabaliw ito. Ilang dekada silang sumisigaw ng kamatayan sa Amerika. Pero ngayon humingi sila ng tulong kay Trump. Alam na ni Khamenei na talo siya dahil ito mismo ang pulang guhit na binalaan siya ni Trump na huwag tawirin. Ang mga nagpoprotesta, sana, alam mo yon, pagpalain sila ng Diyos. Sana ligtas ang mga nagpoprotesta sa Iran dahil napakadelikado ng lugar ngayon. Ulitin ko sa mga leader ng Iran, huwag kayong magsimula ng putukan dahil gaganti kami. Sa simula, nagtimpi ang seguridad. Pero nang lumaki ang protesta, nagpasya si Khamenei na sapat na. Noong Enero siyam tinawag niyang basura ang mga nagpoprotesta sa kaniyang talumpati at ipinakitang gusto niyang paigtingin ang pagsupil. Mahalagang malaman ng lahat na ang Islamikong Republika ay naitatag sa dugo ng daan-daang libong kagalang-galang na tao. Hindi aatras ang Islamikong Republika laban sa mga nanggugulo. Ngayon, hindi na tanong kung aatake ang United States, kundi kailan at paano. At kung gusto mong ikaw ang unang makaalam kapag nangyari iyon, pindutin mo na ang subscribe button ngayon din. Seryoso, malaking bagay ito para sa amin. Ayon sa Wall Street Journal, bibigyan ng briefing si Trump sa Enero 13 tungkol sa mga opsyon sa pagtugon sa protesta sa Iran. Sabi ng mga pamilyar sa plano, kabilang sa opsyon ang dagdag suportang komunikasyon para sa oposisyon, pagpapadala ng mga cyber weapon para sirain ang mga pasilidad ng militar at infrastruktura ng Iran, lalo pang paghihigpit ng mga parusa at syempre, pagsasagawa ng direktang pag-atake ng militar ng United States dadalo sa pagpupulong sina kalihim ng Estado Marco Rubio, kalihim ng Depensa Pete Hegseth at tagapangulo ng Joint Chiefs General Dan Cain. Bukod kay Trump,
Nananawagan din ng interbensyon ang mga mambabatas ng United States. Hinimok ni Senador Lindsey Graham si Pangulong Trump na pabagsakin ang Islamikong rehimen. Pakinggan ito. Wala akong pakialam kung ilalabas nila siya, pero gusto ko siyang isaalang-alang. Siya ay parang makabagong Hitler at relihiyosong Nazi, napakasama. Panahon na para siyang umalis, gusto na ng tao yon. Ginawa ni Trump ang ginawa rin ni Reagan. Pumunta si Reagan sa Berlin Wall at sinabi, gibayin ang pader na ito. Pinili ni Donald Trump ang mga tao kaysa kay Ayatollah, sabi ni Trump. Ang Iran ay muling magiging dakila kapag nagtagumpay ang mga nagpoprotesta at bumagsak ang rehimen. Paano ito magagawa? Kailangan ni Ginong Pangulo na palakasin ang loob ng nagpoprotesta at takutin ang rehimen anuman ang gawin natin. Kung ako ikaw, Ginoong Pangulo, papatayin ko ang mga leader na pumapatay. Kailangan mo na itong tapusin. Ayon sa The New York Times, hindi pa handa ang United States para sa malawakang pag-atake sa Iran ngayon. Humingi ang Pentagon kay Trump ng dagdag oras para makapag-ipon ng puwersa at planuhin ang pag-atake sa rehimen ng Iran. Mahalaga ito dahil ang aircraft carrier at strike groups ang pangunahing sandata ng Amerika. Ngunit wala pa ngayon ang nakaposisyon na ganito, ang United States Navy. Sa 11, aktibong carrier 7 ang nasa Amerika para sa maintenance o refueling at isa ay nasa Caribbean para sa operasyon laban sa Venezuela. 3 ang nakadeploy sa malayong silangan. 2 malapit sa Japan. 1 sa Timog Silangang Asya. Wala pang ulat na pupunta sila sa gitnang silangan. Kahit mangyari iyon, matatagalan pa bago sila dumating at may aksyon. Dapat magpadala ang Estados Unidos ng dagdag na puwersa at armas, hindi lang para umatake sa Iran, kundi para protektahan din ang kanilang mga tropa at kaalyado sa rehiyon. Sabi ng ilang opisyal, nagpadala ng memo sa mga ahensya para hingin ang opinyon nila sa sitwasyon sa Iran bago ang malaking pagpupulong ni Trump. Gayunpaman, ang kawalan ng aircraft carrier ay hindi nangangahulugan na walang kapangyarihan ang Estados Unidos. Kahit wala ito sa baybayin, ang lakas ng himpapawid ng Amerika ay nasa abot kamay na. Handang magpakawala ng matitinding atake. Agad na paligiran ng mga base ng Amerika ang Iran. Ang Al-Udeid sa Qatar, Al-Dhafra sa United Arab Emirates, parehong may strike aircraft. Jerlik sa Turkey, may tactical na sandatang nuclear ng United States at mga estratehikong paliparan sa Kuwait, Bahrain, Iraq at Jordan. Sa anumang oras, 12 ng mga American fighter jet at bomber ang naka-full arm at puno ng gasolina sa mga base na ito. Naghihintay lang ng isang senyas mula sa Washington. Nagsasagawa ng emergency talks si Netanyahu kasama ang mga pangunahing komandante ng militar ng Israel. Alam na interesado ang Israel sa nuclear at missile programs ng Iran, kaya naka-high alert ang kanilang Air Force ngayon. Pinag-uusapan ng United States at Israel kung paano magko-coordinate sakaling bumagsak ang rehimen ng Iran o gumawa ito ng desperadong hakbang. Kasali si Netanyahu sa lahat ng posibleng mangyari. Ang talagang ikinabahala natin ay ang biglang paglitaw ng Doomsday Plane ng Amerika. Noong Enero 2000 at 26, may mga plane spotters sa California at Washington na nakakita ng Boeing E-4B Nightwatch or the National Airborne Operations Center. 4 lang ang ganitong eroplano sa mundo at nilikha ang mga ito para kayanin ang electromagnetic pulses, nuclear blasts, at thermal radiation. Layunin nitong tiyakin ang tuloy-tuloy na pamahalaan sa matitinding sitwasyon bilang mobile na Pentagon o White House. Kung masira o malagay sa panganib ang mga center sa lupa, bihirang makita ng publiko ang E-4B sa mga pangunahing sibilyang paliparan sa United States. Ngunit noong Enero 1 sa mga eroplanong ito ang umalis mula sa pangunahing base nito sa Nebraska at lumapag sa Los Angeles International Airport. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 51 taon ng E-4B program na nakita ang isa sa mga eroplano sa LAX. Ayon sa maraming analysts, senyales ito na handa na ang Washington para sa malaking sagupaan na maaring magbanta ng nuclear escalation. Sabi ng Pentagon, karaniwan ang paglipad at kasama si Defense Secretary Pete Hegseth sa Arsenal of Freedom Tour para i-promote ang depensa. Bakit gagamitin ang top secret na E-4B para sa domestic publicity tour? Hindi normal na very important person transport. May E-4B ring nasa himpapawid noong Hunyo 18, 2025 matapos banta ni Pangulong Trump ang Iran ng aksyong militar sa gitna ng tensyon. Noon, itinanggi ng Air Force ang kaugnayan nila. Pero duda pa rin ang marami. Ngayon, muling lumitaw ang eroplano matapos ang babala ni Trump sa Tehran.
Kaya halata ang koneksyon. Kung magbigay ng go signal si Trump, ano ang magiging itsura ng pag-atake ng United States sa Iran? Hinuhulaan ng mga eksperto na mabilis at eksaktong pag-atake ang gagawin upang pahinain ang kakayahan ng Tehran na ipagpatuloy ang pagpatay sa sarili nitong mamamayan. Sabi ng New York Times, ipinaliwanag kay Trump ang planong pag-atake sa ilang lugar sa Tehran, kabilang ang pasilidad na di-militar pero konektado sa seguridad ng rehimen. Maaaring mga hulugan ito ng pagtama sa mga pangunahing sentro ng utos ng rehimen. Halimbawa, maaari ring itoon ang mga pag-atake sa mga base ng IRGC na kinaroroonan ng mga unit na direktang sangkot sa pagpatay ng mga nagpoprotesta, mga bilangguan, detention center o bahay, opisina ng matataas na opisyal na kilala sa pagpapahirap at naguutos ng karahasan. Karamihan sa mga pag-ataking ito ay malamang nagagamit ng precision-guided na mga sandata upang maiwasan ang pagkasawi ng mga sibilyan. Ngayon, libo-libong nagpoprotesta ang nasa tarangkahan ng mga base ng rehimen sa Iran. Walang pag-atake dahil alam ng Washington na pwedeng lumala agad ang sitwasyon. Nagbabala ang opisyal sa grupo ni Trump na ang labis na aksyong militar ay maaaring makasama sa mga nagpoprotesta. Magbibigay ito kay Khamenei ng tsansang pagkaisahin ang mga Iranian sa nasyonalismo at palabasin ang mga nagpoprotesta na puppet ng Amerika. Matagal nang sinasabi ni Khamenei na sina Prinsipe Geza Pahlavi at gobyerno ng United States ang lihim na nasa likod ng pag-aaklas na ito. Pakinggan ninyo. Ang mahalagang punto ay may grupo ng mga bayarang kalaban na naguudyok sa likod ng mga bazari, sumisigaw ng mga slogan laban sa Islam, kontra sa Iran at Islamikong Republika. Ito ang mahalaga, dapat mailagay sa ayos ang mga nagkakagulo. Hindi tayo magpapatalo sa kalaban, nagtitiwala tayo sa Panginoon at nagtitiwala tayong kasama natin ang publiko. Inshallah, paluluhod natin ang kalaban. Lumabas sa telebisyon si Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran para igiit na ang United States at Israel ay nagpadala ng terorista sa bansa para magdulot ng kaguluhan. Sinanay nila ang parehong grupo dito sa loob ng bansa at sa ibang bansa. Nagpasok sila ng mga terorista mula sa labas papasok sa bansa. Sinunog nila ang mga mosque at pamilihan sa Rasht. Ganito ang ginawa nila sa mga mosque. Sa isang lipunan na may ganitong kultura ng mga taong ito, tatanggapin ba ng mga Muslim ang ganitong mga tao sa kanilang lipunan? Pinatay nila ang mga tao gamit ang rifle, mabibigat na sandata at machine gun. Sinilaban, pinugutan ng ulo at may inilibing ng buhay. Kapag narinig mo ang balitang ito, hindi natin mga tao ang mga ito, hindi sila kabilang sa bansang ito. Sinasabi na ng lahat, sa kabila ng libo-libong namatay na siya ang may gawa, mas galit pa rin ang presidente ng Iran sa pagsunog ng mga mosque sa kasamaang palad para sa kanya. Mahigit 350 mosque na ang nasunog. Bilang ganti, bumaba pa lalo sa kasuklam-suklam na antas ang rehimen. Ipinapalabas talaga nila ang mga video ng mga bangkay sa pambansang telebisyon. Pinipilit ang kasinungalingan na biktima raw ang mga ito ng isang sabwatan ng United States at Israel, imbes na mga nagpoprotestang pinaslang ng sarili nilang puwersa. May ilan sa kanila na gustong manggulo at sakupin ang bus, kahit sabi ng pulisya na hindi ganoon. Maaaring gumamit pa sila ng armas. Karamihan sa kanila ay mga ordinaryong tao lang at ang pamilya nila ay karaniwan din. Sa katunayan, pakinggan ninyo ang sinabi ng pinakamataas na pulis ng Iran, ang hepe ng pulisya na si Ahmad Reza Radan, tungkol sa mga protesta. Nangako siyang hahanapin lahat ng nagpoprotesta hanggang maubos sila. Nangangako kami na hahabulin namin ang mga nagkagulo hanggang sa huli. Hahabulin namin ang bawat isang tao na nagpapalaganap nito hanggang sa huli. Siguradong hindi babanggitin ng Pangulo kung paano binabaril at pinapatay ng tauhan ni Radan ang mga batang inosente kahit sa mga tahimik na protesta. Ang isa pang dahilan kung bakit hindi pa naglulunsad ng opensiba ang United States at Israel ay dahil nagbabanta ng matindi ang mga leader ng Iran. Sinusubukan nilang takutin ang Washington. Nagbabala si Mohammed Bakir Kalibaf, tagapagsalita ng parlamento ng Iran at dating IRGC komandante, na kapag inatake ng Amerika ang Iran, tatargetin nila lahat ng base at barkong pandigma ng United States sa gitnang silangan. Alamin ninyo na kapag inatake ninyo ang Iran, parehong mga sinakop na teritoryo at lahat ng base militar at barko ng Amerika sa rehiyon ay magiging lehitimong target namin.
Dahil sa hayagan ninyong pag-amin ng pagpaplanong agresyong militar laban sa Iran, hindi namin lilimitahan ang aming lehitimong depensa sa pagtugon lang pagkatapos ninyong kumilos, tutugon kami base sa mga konkretong palatandaan ng banta. Balaan ko kayo at mga kaalyado nyo sa rehiyon. Huwag magkamali ng kalkula. Walang silbi ang pagsisisi pagkatapos. Allahu Akbar. Isa pang mataas na opisyal ng Iran ang nagdeklara na kahit palatandaan lang ng banta ay maaaring mag-udyok sa Iran na atakihin ang mga tropang Amerikano sa rehiyon. Ngayon, aminin mo, mahilig talaga ang Iran sumubok sa mas malalakas tulad ng Estados Unidos kahit wala silang laban. Madali para sa Iran na magpakawala ng daan-daang misil, gaya noong 12 araw na digmaan laban sa Israel kung saan tinamaan ng ballistic missile ang mga lungsod ng Israel. Pero sa parehong pagkakataon, ipinakita rin ng labanan na halos walang kwenta talaga ang mga air defense ng Iran. Nakuha ng Israel ang kontrol sa himpapawid sa loob lang ng ilang minuto. At ngayon, mas mahina na ang Iran kaysa dati. Maraming butas ang kanilang mga radar system, kompromiso ang kanilang missile defenses, at sobrang nipis na ng kanilang mga rekurso militar. Dahil sa protesta, posibleng handa ng tumugon ang puwersa ng Iran at mga kaalyado nila sa Lebanon at Iraq sa pamamagitan ng pagpapakawala ng mga missile kahit saan, pagpapalipad ng mga drone strike, at maging pag-atake sa mga tanker sa Gulpo. Ang ganitong uri ng pabiglang paglala ay siguradong magdudulot ng kapahamakan sa kanila. Kung naniniwala si Ayatollah na babagsak na ang kanyang rehimen, maaaring simulan niya ang malawakang digmaan sa gitnang silangan dahil sa kanyang pagkabaliw. Mukhang nakipag-ugnayan ang Iran sa Estados Unidos para sa negosasyon. Sabi ni Trump noong Enero 12, tumawag ang mga leader ng Iran at nag-aayos ng pagpupulong. Tumawag ang Iran kahapon para makipagnegosasyon. Kahapon ang mga leader ng Iran, gusto nilang makipagnegosasyon. Sa tingin ko, pagod na sila sa palaging natatalo sa Estados Unidos. Nais ng Iran ng negosasyon. Maring magkita kami sa kanila, ibig kong sabihin may inihahandang pagpupulong, pero maaring kailangan naming kumilos dahil sa mga nangyayari bago ang pagpupulong. Alam mo, wala na talaga ang chance na yon. Noong Enero 13 nag-post si Trump sa Truth Social na hinihikayat ang mga Iranian na magprotesta, sakupin ang mga institusyon at tipunin ang pangalan ng mga mamamatay at ng aabuso. Nangako rin siya na papatawan ng Amerika ng parusa ang mga iyon. At para malinaw, kinansela niya ang lahat ng nakatakdang pagpupulong na sinasabi ng mga opisyal ng Iran na wala munang pag-uusap hanggat hindi natitigil ang walang saysay na pagpatay. Pero sa bawat oras na lumilipas, walang palatandaan na titigil ang mga protesta kahit na may madugong nangyayari. Mahigit 2 linggo mula nang magsimula ang kaguluhan, milyon-milyon pa rin ang nagpoprotesta sa 27 ng 31 probinsya ng Iran. Nagbigay ang Starlink ni Musk ng paraan ng komunikasyon para sa mga nagpoprotesta upang makapagpadala ng larawan at video palabas ng bansa. Pero ngayon pati iyon ay napuputol na, sabi ng Iran Wire. Unang nabulabog ang koneksyon ng Starlink ng nasa 30. Pero ilang oras lang, umabot agad ang pagkaantala sa mahigit 80. Bagamat may ulat na libu-libong Starlink units ang aktibo sa Iran, naapektuhan pa rin ng blackout ang satellite connections. Ayon sa Iran Wire, pinagana ng rehimeng Iranian ang military-grade na kill switch para i-jam ang Starlink satellites. Ayon sa mga eksperto, napaka-advanced ng teknolohiyang ito at posibleng galing sa Russia o China na may rehimeng Islamiko. Pagkatapos ng 12 araw na digmaan laban sa Israel at sa United States, noong Hunyo ng 2025, nagpasa ang Iran ng isang anti-espionage na batas na nagbabawal sa Starlink at iba pang hindi autorisadong satellite services. Ang personal na paggamit ay maaaring magresulta sa pagkakakulong ng hanggang 2 taon, habang ang kaugnayan sa espiya ay maaaring humantong pa sa parusang kamatayan. Sa kabila ng pagbabawal na ito, ayon sa mga kamakailang pagtatantya na binanggit ng The Associated Press, tinatayang nasa pagitan ng 40,000 at 50,000 katao sa Iran ang gumagamit ng Starlink. Ngayon, wala nang silbi ang mga terminal na iyon, maliban kung may paraan si Elon laban sa kill switch ng Iran. Kahit malusutan pa ni Elon iyon, baka huli na para sa libu-libong Iranian. Nagsimula ng maghanap ng Starlink users ang Islamic na rehimen, kinukumpiska ang mga terminal, at baka pati mga gumagamit ay pinapawala. Ilang oras na lang at magaganap na ang pagbitay kay Irfan Soltani at daan-daan pa ang maaring sumunod. Kung ituloy ng rehimen ito,
Lalaki ang international na batikos. Pagkatapos ng 47 taon ng malupit na pamumuno, maaaring tuluyang bumagsak ang Islamic Republic dahil sa pinagsamang presyon ng hindi mapipigilang pag-aaklas sa loob ng bansa at puwersang militar mula sa labas. Madalas i-demonetize or limitahan ng YouTube ang aming videos. Nitong nakaraang linggo, 4 ang dini-demonetize nila. Hindi gusto ng advertisers ang drone strikes or frontline footage kaya nililimitahan ang mga video. Naniniwala kami na mahalagang pag-usapan ito kaya inilunsad namin ang Basics Insider, aming sariling platform na ginawa namin mula umpisa para walang limitation. Hindi namin kailangang i-blur ang aming drone strike, hindi namin kailangang i-blur ang footage mula sa frontlines, at hindi rin namin kailangang i-blur ang pagkasira ng mga base ng himpapawid ng Russia. Wala rin kaming patalastas sa site kaya hindi namin kailangang mag-censor ng sarili kahit hindi gusto ng advertiser ang laman ng usapan. Hindi namin pinopondohan ang site sa pamamagitan ng mga patalastas. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga interesado sa ganitong klase ng balita, kung gusto mong mapanood ang aming mga hindi na censor na video at makakuha ng bonus content na di namin ma-upload sa YouTube, sumali sa basicsinsider.com. Pwede mo ring i-click ang link sa description or i-scan ang QR code na nasa iyong screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng nilalaman na na-upload na namin at lahat ng mga video na i-upload pa namin sa hinaharap. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang aming coverage at ang aming channel, kaya maraming salamat. Ako si Sam at magkikita tayo sa susunod.